Alright, good morning and happy Tuesday. So, namiss ko yung bahay namin. Galing kami sa Eugene State. 4 days kami doon. Tapos, kapon lang kami naka-uwi. At namiss ko yung Filipino food. Ito kasi sa bahay, may Filipino food, may stock. At namiss ko yung tinola. Chicken tinola at saka rice. So 4 days ako hindi nakakain ng rice. Alam mo naman pag Pilipino, rice is life. Tsaka guys, nakabili kami ng sardinas. Bumili kami ng sardinas, dalawa. Ayan, dalawa. So ako lang naman nagkakain ng sardinas. Sabi ko sa partner ko na kakain ako ng sardinas kapag nasa work siya. Kasi ayun niya ng amoy. And then, may munggo. Eto, tawag nito. Sabi ko sa kanya, baka gusto niya mag-try ng munggo. Pero ang iisa sa ko dun is ground beef. So, baka mamaya, depende kung anong mood. Baka magluto ako ng munggo. So, ito, baka bukas. Kasi, hindi ko muna siya bubuksan. Kasi meron kami tinola sa ref. Yung nakaraang araw pa ito bago kami umalis. Tsaka, rice, iinitin. Black rice. And chicken tinola. Pilipino talaga. Hindi nabubuhay kapag walang rice. Buhay naman, pero iba talaga yung contentment mo pag kumain ka na may rice. Kahit naman hindi, kasi madalas sa Pilipino is 3 times a day na kumakain tayo ng rice morning, breakfast, lunch, at dinner. Kahit dito kasi mahal kasi yung bigas. Baka doble o triple yung price. So, at least, kahit once a day, makakain ka lang ng rice. Yung craving mo. Rice is life. Yes. Rice is life. Alam ko, tawag nito. Tadang! Black rice. So, iinitin natin yan. Yung breakfast. Dito, nagbe-breakfast. Depende sa mood. Minsan, nagko-coffee lang ako sa umaga with the bread. Ito, chicken tinola. Iinitin natin. Microwave natin. Magmumukbang tayo. Sige. Yung oras ngayon is 6:54 ng umaga. Gutom na ako. Ang aga. Pero madalas talaga, nagbe-breakfast ako ng 9. Nagkakape na. 9 or 8. Pero ngayon gutom na ako. Kasi since kagabi is di kami kumain kami pero gatas lang yung sa akin tsaka biscuit. Kaya ang aga kong nagising. Tapos, ayun. Excited kumain ng tinola. Tinola na cabbage ang laman at patata. Wala kasing malunggay dito. Mahirap maghanap maliban lang kung may kapitbahay ka na Pilipina na may tanim na malunggay. By the way, galing ako doon sa Pilipinas. Nagdala ako ng malunggay na buto. Kasi balak ko siyang itanim dito. Kaso hindi naman siya nabuhay. So, ayun. So, cabbage na lang. Tapos, green beans and patata. Tapos, chicken. Tapos, hindi mawawala sa chicken tinola ang loya. Yun yung secret. Ang gulo ng buhok ko. Ganyan na talaga na yan siya. Magulo. Kulot kasi. So, initin natin. Tcharan! Muna tayo. So, sobrang saya ko kasi
magto 2 months pa lang ako dito. Tapos nakabisit ako ng ibang state, sa Eugene State. So, maganda doon kasi malamig. Tapos maraming kahoy. So, bumisita kami doon kasi kinasal yung anak ng partner ko. So, invited kami doon. At, iba yung food nila, more on tacos and sandwiches. So, yun, pagbalik ko dito, yung nagbabayahe pa lang kami pabalik dito, yung isip ko gusto ko na kumain ng chicken tinola, sinigang, sardinas, yung, alam nyo yung laswa, yung gulay na may sabaw. Tapos, ang sahog is pritong isda. Kaso, hindi naman ako makaluto ng pritong isda dito kasi yung amoy. Yun. So, sinasubstitute ko na lang ng sardinas, at least may isda, diba? Yung paborito ko din, isa sa paborito is sardinas. Sardinas. At meron ako papakita sa inyo galing sa Pinas, dala ko. Tadaan! Ayan, diba? Nagdala ko ng maraming sinigang mix. So, marami akong sinigang mix sa cabinet. Tapos, alam mo na, sekreto na pag nagluto, magic sarap. May maliit din. So, isang pack na malaki, nilipat ko dito. Tapos, North Cube chicken. Ayan. Pag nagluto ka ng chicken tinola or sinigang, pwede din siya. Lagyan mo ng North Cube. Meron naman ditong Filipino store, kaso sobrang mahal ng bilihin. Parang times 2 or times 3. So, kung kaya nyong magdala ng ganito, kung pupunta kayo dito sa US, kung matagal kayo mag-i-stay or fiancé kayo na visa or spouse visa, kung mahilig kayo magluto at mag-miss nyo yung food sa Pinas, ayun, mas advisable na magdala kayo ng maraming ganito. Kasi, mas makakatipid kayo. Kasi mahal ang ganito dito sa US. Stock din siya. Para pag nag-craving kayo, at least mayroon kayo sa cabinet mo. Yan lang, tips. Tips sa mga planong pupunta dito sa US. Malapit na mainit yung tinola natin. Actually, may microwave kami, pero mas prepared kong initin sa pot. Kasi, gusto ko feel na feel. Tcharan! Ito na yung black rice. Mainit na siya. At ang aking tinola. Yun. Mahilig ako sa luya. Maraming luya to. Luya is life. Ayan. So, kung gusto nyo mag-tinola, at syempre iba naman yung ingredients natin sa Pinas. Yung madalas na ginagamit is malunggay, may dahon sa sili, may tanglad. Since mahirap siyang hanapin dito, so maghanap na lang kayo ng gulay na pwede nyong ipalit sa malunggay, sa dahon ng sili at tanglad. So, yung sa akin, ginawa ko na lang. Tsaka yung patata, papaya. Meron naman dito pa mahirap, hindi siya as in fresh na fresh. So, ang ginawa ko is patata yung nalagay ko, cabbage, green beans, tapos maraming luya. Pero iba pa talaga yung tinola version talaga sa atin sa Pinas kasi masarap, mabango. Lalo pag maraming tanglad, tapos may dahon sa sili. So, anyway, at kumulo ng aking tinola. Gusto ko ganyan-ganyan. So, para feel na feel yung kain. So, thank you for watching and I will enjoy my breakfast. Bye!